Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, happy Tuesday. Morning. Good morning, Te. Good morning, Cha. We're back on studio. Yon. Sorry, Kahapon mahina yung audio natin. Hindi ko kayo gano'n naririnig. Alam mo, no worries, Pastor. Kasi nga ikaw ang hindi kailanman nag-a-absent sa show na ito. So, okay lang sa amin. Walang problema yon. And now you're back again. Hindi na baling mahina yung audio, basta wag ka na mahina. Yan ang gusto ko Tama, sa'yo. may point. Oo. Malinaw naman nila napakinggan yung kahapon, Pastor. At ngayon nga, mas malinaw na malinaw pa dahil you're back in the studio. Anong magandang balitang hatid mo sa amin, Pastor, ngayong Tuesday? Well, laging magandang balita natin dahil ito'y magandang balita. The good news, ika nga. Yun po ang salita ng Diyos. Kahapon po pinag-usapan natin yung ultimate source of love. Mahirap po magmahal kung wala tayong relasyon sa Diyos. Sabi, because God is love. Now, let's study po ano yung mga manifestation ng pagmamahal na to. Sino po dito yung madaling magmahal ng taong lovable? Alam nyo yon? Mahirap magmahal kasi ng mga pasaway, may mga kabag-anak tayong ganyan, makulit, nakakaubos ng pasensya, kaopisina, minsan sarili nating mga, alam mo yung magulang o tayo mismo, mga anak. Okay, we love to love those lovable, pero hirap tayo sa mga unlovable. Pero sabi po sa Efeso 4:2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Hindi po natin ito magagawa kung di natin naintindihan yung kahapon that God is love and God lives in us. Sabi kasi rito, humility and gentleness. Sabi, maging mapagpakumbaba at mahinahon. Hindi po ito yung mababantingin sa sarili, ay wala akong kwenta. Hindi po yon. Hindi yung ay insecure, hindi yung tahimik lang. Hindi po, ang ibig sabihin po ng humility, okay? Ang ibig sabihin ng pagiging mahinahon, ay understanding hindi ako ang sentro ng mundo. Yung po ibig sabihin lang nun, it simply means hindi umiikot sa akin ang mundo. Hindi dapat kayo maging sulot-sunuran sa akin. Hindi ako pinakamagaling sa lahat sa inyo. Pag sinabi po natin meron tayong humility, it's just an understanding, okay, na kapwa mo tao to, at maaaring hindi pa siya ngayon ganun kadali matuto o hindi pa niya naintindihan ng mga galawan dito sa mundo. So ikay mapagpaubaya kumbaga. So sabi rin dito, yung gentleness o pagiging mahinahon, ibig sabihin lang po nun, strength under control. Para yung isang wild na horse na nakuha sa gubat and then natutong i-tame nung kanyang amo. Hindi ibig sabihin naging mahina siya, no naging tame siya. Hindi. Kung kailangan ng strength, ibibigay niya. Pero hindi kailangan lagi ipakita. So kung ikaw may mahinahon, hindi ka mahina, marunong ka lang pumili ng tamang response. Pag binash ka sa Facebook o YouTube, hindi ka basta sumasagot. Kasi mahinahon ka, ina-assess mo muna ang sitwasyon at hindi ikaw basta bumubuelta. Pangalawa, sabi po, patience. Ito po yung love that doesn't give up easily. Hindi mabilis uminta ulo, hindi mabilis mag-give up, hindi mabilis mag-cancel. Sa panahon ngayon na uso ang cancel culture. Mahabang pasensya sa mga taong hindi kaaya-aya. So meron po tayong understanding, matututo rin yan. Magmamahal din yan. Ang tanong lang, hanggang kailan ka ba magbibigay? Ang sagot sa Biblia, hanggat kaya mong magmahal. 70 times 7 nga raw magpatawad, ano? So love doesn't quit when it gets tired. And lastly, bearing with one another. Ito po yung love that stays sa komunidad, sa pamilya, hindi yung na-offend ka, mag-out ka na sa GC nyo sa family. Sabi, bearing with one another in love. Hindi ka lang nagmahal kapag madali, nag-stay ka kahit mahirap. Yung mga OFW nating nakikinig ngayon, kahit homesick, pagod, hindi na-appreciate, patuloy nang titiis, patuloy nagpapadala ng pera sa pamilya, kasi alam nila, kaya natin to. Yun ang larawan ng biblical love. You overlook offense. Love is choosing to stay even when living is much easier. Kaya po, sa ending ko, pamilya, church family, kung anumang komunidad part ka, there will never be a perfect community. Pero magiging healthy yan kung may humility, kung may gentleness, kung may patience, at ang pag-ibig na marunong magtiis. Efeso 4:2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal para sa isa't isa. Tayo pimanalangin. Panginoon, ito pong command ni Apostol Pablo ay hindi suggestion. Sabi niya, be humble. Kumbaga, this is a sense of being, not doing.
pagka naintindihan namin yung aming posture o relasyon sa iyo, kami mga anak mo, kaya namin ipamuhay ito. We cannot manufacture itong pagiging humble, patient, bearing with one another. This is something that is the fruit of being connected to you. Kaya Panginoon, as long as kami connected sa love mo, kaya namin ipamuhay ang mga kautusan na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat Panginoon muli sa aral na ito namin napakinggan. Napakahirap po, napakahirap sundin, Lord. Kaya we pray para po sa gift of restraint and patience. Lalo po sa amin pong trabaho. Mahal na Panginoon, nalagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Ganun din po ang mga nakikinig sa amin na ito po at ito ang inaabangan lagi sa araw-araw po sa aming programa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na marami muli, Brad, sa iyong paalaala. Mga bagay na napakahirap pero again, dapat din po natin subukan. After all, love is love. Oh, ang ganda nga. Love is love. Oo, love is love. Tinamaan ako doon sa nagli-live ng GC. Oo. Pagka nagkakatalo-talo na kayo ng pamilya, no, may biglang magli-live na isa. Tapos maya-mayang konti, okay na kayo. Oh, add mo na ulit yung isang kapatid mo dito. Ang ganda, Pastor. Ang daming nakarelate dito sa iyong ano ngayon. Oo. Sa iyong Cha-cha ibinahagi. Oo, di ba? Minsan nanay ko rin nagle-left, natuto na mag-left ng GC rin minsan. Pero hindi pala niya sinasadya. Hindi niya lang alam. Hindi lang techie. Kaya nag-left the group. Ikaw ba, Pastor? Never. Never ka nag-leave ng GC, no? Minumute ko na lang. Oo, yun lang. Ganda. Ang ganda nung binahagi ni Ako Pastor. binablock ko na lang. Oo. Kasi otherwise, mauubos ang patience mo. Tama! Joke lang. O sige, so muli Brad, salamat na marami sa mga nag-aabang po lagi kay Brad Jeff. Muli po, salamat po ng marami. At salamat po sa segment na ito para po sa ating pangalabit sa ating pong lahat. Okay, Brad, bukas ay bisperas na ng Huwebes. Ang bilis ng panahon talaga dito sa atin, Ted at Cha. Okay. Well, yan naman ang maganda sa atin, Ted. Kahit lumilipas ang araw, we make everyday count. Dito sa ating buong programa from 6 to 10, we can sleep at night because we've done our part. We make this day count. Yan. Amen. Amen. Alright, so... Alright, but Ted, paalam na ako. Ganyan talaga ang buhay. Sige, we'll catch you again tomorrow. See you, Pastor. Ito yung Daily Brad, Junjun at Trina Galang. Magpagaling ka, Junjun. Salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.